着我疏狂，苍穹之上，我是向往。这双手掩不住的光，看心脏迈开多少难解的心结，回头望又是神鬼神雷的情节，时空把我写进又一片荒野。只好奇又杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人分享一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人口难听曲乐舞，这颗曾经满山孤魂，只怪我奋不顾身。有后人考究我的心理涂鸦，这双手掩不住的光，看心脏迈开多少难解的心结，回头望又是神鬼神雷的情节，时空把我写进又一片荒野。要我一直往回，这是一趟却随意我的期盼，这是结局，当我不惧，学会失去，等你后悔那也是何必？好多狂言，好多狂骗，每场戏我都只有眼底，越来越死神屠在劫万语，不一落就地。Anong ibig mong sabihin? Ikinalulungkot ka po. Ngunit sangkot sa kaso ang tribong Kwe. Nais nilang pakawalan ng nasa lawa. Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. May iba pa silang pakay. Kung mayroon sa kanilang may katungkulan sa hukuman, may pagkakataon silang makipagsabwatan ng palihim sa tribong Kwe. Shuchian, pinararatangan mo bang pinuno na tagahilaga? Pinuno ng hilaga? Tama. Kamahalan. Ilang taon na rin nung huli siyang bumalik sa kabisera. Kamahalan. May balak ba kayo na ipatawag siyang muli pabalik sa kabisera? Kahit kailan hindi pa kita natalo sa Shang-Chi, nakaiinip na. Kamahalan, ang Shang-Chi ay pagsasanay ng isipan. Karangalan sa akin ang makalaro kayong muli. Ikaw naman, maglaro ka. Opo, Ama. Prinsesa, wala po akong alam sa kapangyarihan sa hukuman. Nakatuon lang ako sa kaso. Hindi yun paratang. Tama si Pinunong Wei. Tunay ngang kawili-wili ka. Handa ka bang pagsilbihan ako? Isa po yung malaking karangalan. Ngunit tagapayo na po ako ni Prinsesa Lin-an. Kahit na nalinlang ako ron, yun pa rin po ang totoo. Kung manunumpa ako sa inyo ng katapatan ko, baka magkaroon pa ng bulong-bulungan. Wala po akong pakialam doon. Ayoko lang madungisan ng inyong pangalan. Wala rin akong pakialam doon. Sumusumpa ako ng aking katapatan. Tumayo ka. Opo. Dadalhin kita sa Wenyan. Opo. Tignan mo to, halika. Sa loob ng hangganan ng kabisera, maliban sa palasyo, sa akademya ng Yunlu at kawanihan ng Dalugtalaan, yan lang ang kayang humarang sa pagmamasid ng Qi. Anong kapalit? Ano bang kailangan nyo? Yung kwintas na
gawa sa butil ng body. Ginoo, ito na. Salamat, ha? Imposible. Si Joe Chisho nga kaya yung nasa karwaheng yun? Hindi. Ang sabi ni Jin Lian, babae ang nasa loob nun. Ano yun? Wala po, prinsesa. Tiningnan ko na po ang lahat ng talaan dito, ngunit walang nabanggit tungkol sa relikya. Malawak ang uri ng mga relikya. Malabong maitala yung lahat ng Wenyan. Mukhang wala po tayong mapapala sa paghahanap dito. Ngunit, may naaalala akong pangyayari na baka may kaugnayan sa relikya. Po? Isang taon na ang nakalipas, ang anak ni Pinunong Yuna si Pingyang tinakasan ng kasunduang kasal. Nagalit ang ama niya at inutusan ng mga dalubtala na hanapin siya gamit ang chi. Ngunit, wala silang nakita. Hindi kaya si Prinsesa Pingyang meron din nung dalang relikya? Hindi ko tiyak yon. Ngunit may isang taong lubos na malapit kay Pingyang. Kilala mo siya. Huwag niyong sabihing... Si Linan. Prinsesa, magandang panahon ngayon. Tamang-tama para maglaro ng sipa. Prinsesa, kagagaling ko lang sa guye at bumili ako ng paborito ninyong mga pagkain. At talagang masarap yun. Hindi pa po kayo kumakain. Ano kaya kung kumain na muna kayo? Si Xu Qian. Napakatuso niya. Tampalasan! Mahal na prinsesa. Isa kayong marangal na prinsesa at kinalulugdan ng kamahalan. Hindi mabilang ang mahuhusay at matatapang na tauhan ninyo. Huwag ninyong pansinin ang walang halagang Shuchian na yun. Kaya niyang magsulat ng tula. Ano bang mahalaga dyan sa tula na yan? Kahit walang pagtitipong yun, sa taglay ninyong kahusayan, kaya niyo panihigitan si Prinsesa Waiching. Totoo ba? Aba, syempre naman. Kung ganon, sabihin mo kung saan ako mahusay. Sabihin ninyo sa akin! Magandang mata nyo. Oh, yung ugali nyo. Magaling kayo sa sipa. May alaga kayong pusa. Kita niyo na kamahalan, binanggit nila yung 4 na katangian ninyo na talagang kamangha-mangha. Prinsesa. Ipinagmamalaki kong prinsesa ako ng Dafong. At kinalulugdan ng ating kamahalan. Maaaring wala akong kakayahan. Ay, hindi ko na totoo. Maaaring wala akong kakayahan. Ngunit kaya kong tipunin ang pinakamahuhusay para maging tagapayo ko. Tamang sinabi mo. Marami ang mahuhusay sa imperyong to. Isa lang doon si Xu Qian. Handog ko na siya kay Waiching. Tamang naisip mo, prinsesa. Nakabangon ka na rin sa wakas. Nakabangon na ako. Akala ko mag-aatubili si Xu Qian sa katapatan at malilito sa pagitan namin ni Waiching. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Sino ba ako? Ako ang nangungunang prinsesa ng Dafong. May dangal din ako. Magmula sa araw na ito, hinding-hindi na ako makikipagkita sa kanya. Magkaaway na kaming dalawa. Tama, kaaway mo na siya. Prinsesa, sisimulan ko na maghanap ng bagong tagapayo. Hindi ako naniniwalang sa malawak na imperyong to, si Xu Qian lang ang may ganong katangian. Tama, umalis na tayo. Tama! Prinsesa! Prinsesa! Narito po si Pinunong Xu. Ha? Xu Qian, ano ginagawa mo rito? Binibininggang nais kong makita si Waichi. Si Prinsesa Linan pala.
Maaari bang sabihin mo sa kanya? Galit ngayon ang prinsesa. Ayaw niya. Alis na. Galit ngayon ang prinsesa? Sino namang siraulo nagpasama ng loob niya? Sabihin mo, akong bahala sa kanya! Sinabi niya yon? Prinsesa, bakit nakangiti pa kayo riyan? Labis ng kawalang kahihiyan niya. Malinaw na kinakalaban niya kayo. Ngunit kung kumilo siya, tila walang nangyari. Ngunit Xiaogang, ako naman ang unang nagsinungaling sa kanya. Nasaktan niya na rin ako. Kaya sa tingin ko, patas na kami ngayon. Prinsesa naman, hindi ba sabi mo kanina na mag-aaway na kayong dalawa? Oo nga. Ngunit hindi ko sinabing palagi ko siyang palalayasin sa palasyo. Galit lang ako noon, kaya ako nasabi yun. Hindi ganun yun, prinsesa. Kung palalagpasin niyo yun ng ganun kadali, iisipin niyang madali lang kayong paikutin. Hindi niya na kayo pahahalagahan pagdating ng panahon. Tama ka ron. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Dalawang oras na lumipas. Hindi niya ako pinaalis. Ngunit di rin siya lumabas. Hindi kaya sinusubukan niya akong turuan ng leksyon? Ano? Walang mangyayari kung maghihintay lang ako eh. Ay, nako. Alam ko na. Nako. Nako! Nariyan pa ba siya? Sino? Narito pa siya. Tapat talaga siya. Papasukin niyo na siya. Prinsesa! Huwag muna. Bakit naman? Kung hindi niya kayang tiisin ng init bilang pagsubok ng katapatan niya, sa tingin ninyo, paano niya kayo pagsisilbihan ng buong katapatan? Naiintindihan ko. Ngunit... Prinsesa! Nawala ng malay sa labas si Pinunong Shu. Nawala ng malay? Opo. Matagal na kasi siyang nakatayo sa ilalim ng araw. Hindi na niya kinaya ang init ng panahon. Lumala tuloy yung sugat na natamo niya sa gabay na pilak. Hindi ko siya pinagbilad sa initan. Sabi niya, tanda yun ang katapatan. Katapatan? Ang sabi ni Pinunong Shu, kung hindi niya matitiis ang maliliit na pagsubok, paano siya makakapaglingkod sa inyo ng buong katapatan? Sa akin nang galing ang mga salitang yun Sa iyo nang galing? Sinabi niya rin na, hayaan lang natin siya. Maghihintay siya hanggang sa mapatawad niyo siya. Sumumpa siyang titiisin niya ang matinding sikat ng araw hanggang sa patawarin niyo siya. Binubola niya ako. Magaling siyang mambola. Akala niya patatawarin niyo siya agad. Asa siya. Papasukin niyo na siya? Hindi. Prinsesa, patatawarin niyo siya agad? Natuto naman na siya. Nagpapaawa lang siya, prinsesa. Alam ko yun. Ngunit sobrang init sa labas. At kahit hindi siya sugatan, magkakasakit naman siya. Ngunit prinsesa, huwag mo siya patawarin agad. Gang, hayaan mo na yun. Mahal na prinsesa. Xiaogang. Prinsesa! Xiaogang. Hindi maaari. Hanggat narito ako, hindi mo siya kauusapin. Sino bang prinsesa rito? Sino bang masusunod sa palasyo? Kayo pa rin po, mahal na prinsesa. Papasukin niyo na siya. Opo. Salamat, Pinunong Wei.
Lubog na buwan, uwak dumaraing, nagyayelong langit. Kulang dahon at lampara. At walang hanggang kadiliman? Ang kulay ng tagsibol ay pasanin. Totoo ba talagang tulato ni Linan? Opo, kamahalan. Kahit ang mga pantas sa Akademya ng Imperyo, pinuri ang pag-unlad ni Prinsesa Linan. Ang sabi nila, sa darating na panahon tiyak na siya ay isang bituin na sisikat sa larangan ng panulaan na maihahambing kay Prinsesa Waiching. Hindi may tatangging anak ko nga siya. Tama po. Ngayong nahanap niya na ang ningas niya, talagang magaling siya. Opo. Wayan, tingnan mo. Delikado ni Linan. Binabati ko kayo. Handa na si Linan sa pagtitipon ng Makata. Ano sa tingin mo? Itago niyong mabuti. Opo. Kamahalan, lumitaw na ulit ang diwa ng dragon. Ang diwa ng dragon? Matagal na rin noong huli ko yung nakita. Ngunit, tila hindi siya mapakali ngayon. Tila balisa siya. Sinubukan siyang sakyan ng mga prinsipe ngunit hinulog sila. Kataka-taka. Kadalasan maamo siya at malumanay sa maharlikang angkan. Bakit siya nagkaganon? Tignan natin. Opo. Yunoko, sandali. Meron ba ngayong gabay ng gabi sa tabi ng lawa? Opo. Naroon si Pinunong Shu, yung lumikha ng tula na nakatanggap ng mga papuri. Bakit niyo po natanong? Wala lang. Ano ba nangyari sa'yo? Ha? Dati kalaro ka ng mga prinsipe. Bakit mo naman sila itinapon lahat sa tubig? Ilang taon na rin mula nung huli kitang dinala. Marahil nalulungkot ka na, Nagniningning ang kabutihan nyo. Sa pagdating nyo pa lang, tila labis na sumigla ang diwa ng dragon. Yung kakaiba na ikinilos siya, marahil bunga lang yun ang pananabik niya sa inyo. Prinsesa! 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 Gising na siya. Narito ang abang lingkod ninyo. Abang lingkod? Abang lingkod. Iniwan mo na ba si Waiching? Bakit ka bumalik? Utos ni Pinunong Wei. Para sa kaso, kailangan kong umalis. Pagkalutas ng kaso, pinuntahan ko kayo agad upang humingi ng kapatawaran. May kasalanan ka ba? May 3 akong kasalanan. Una, nabigo kong batiin kayo sa pagkapanalo ninyo sa pagtitipon ng Makata. Pangalawa, bilang tagapayo ninyo, hindi ko napansin na sumama ang loob ninyo sa akin. Pangatlo... Itigil mo na yan. Ano bang pakay mo? Sabihin mo na lang. Pakay? Narito lang ako upang humingi ng tawad. Hindi ba sumumpa ka? Nasusundin si Waiching at magiging tapat? Hanggang sa yung huling hininga? Di ba? O bakit? Hindi ka niya tinanggap? Inalok niya ako. Ngunit ako'y tumanggi agad. Napakabuti ng pakikitungo niyo sa akin. Bakit naman ako magpapalit ng panig ng ganong kadali? Ay... Sagi-sagi to ni Waiching ah! Pinilit niya lang ibigay yan. Tuso ka talaga! Taksil ka! Mukha yatang hindi niyo pa rin nauunawaan. Ang alin, ha? Ang kawalang laban ng tulad ko. Isang pangkaraniwang tao. Sa panahon ng ligalig ng politika na may takot at pangamba. Nasangkot ang aking angkan sa kahihiyan. Nagalit si Ministro Joe.
3 beses akong muntik ipapatay. Si Prinsesa Waiching ang nagpasok sa aking maging gabay ng gabi at nagligtas sa aking angkan sa kapahamakan. Sabihin niyo sa akin, paano ko siya tatanggihan? Isa lamang akong hamak na naghihintay ng hatol. Kahit hindi yun si Prinsesa Waiching, kundi prinsipe o mababang may tungkulin o kahit yuno ko pa na nag-aalok ng tulong. Paano ko yun matatanggihan? Mali ba yun, Prinsesa Linan? Sige na nga. Tumayo ka na. Kahit na hawak ko pa ang sagisag ni Prinsesa Waiching, ang puso kong ito, sa inyo lang, Prinsesa. Itigil mo na yung pambobola mo. Hindi ako naniniwala. Ipinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Ngunit dahil yun sa ako ang unang nagsinungaling. At saka, hindi ko kilala si Wei Yin. Hindi ko rin ipinabigay sa iyo ang espada. Sinabi ko lang na ginawa ko yun dahil nais ko makuha ang katapatan mo. Pagkatapos ng lahat, isipin nating patas na tayo. Mahal na prinsesa, talagang ang kayo'y maunawain. Magmula ngayon, tutukan mo ang pagiging tagapayo ko. Tungkol naman kay Waiching, kung nag-aalala kang hindi mo siya matanggihan, sisikapin kong hindi ka malagay sa alanganin. Yan nga ang mainam na gawin. Prinsesa, iniisip kong maging mas matatag. Anong sabi mo? Matatag sa paglilingkod sa inyo. Nasisiraan ka na ba? Ano yan, ha? Ito ang hindi matitinag na puso ko para sa inyo, prinsesa. Sinabi ko na, baliwala yan. Maaari ka nang umalis. Mayroon pa ba? Wala. Wala na. Umalis ka na. Alis na ako, prinsesa. Kung may nais kang sabihin, sabihin mo na. May nais akong sabihin. Kilala niyo po ba si Prinsesa Pingyang? Mahal na prinsesa, nakipagkita na si Pinunong Shu kay Prinsesa Linan. Sa ngayon, magkasama sila nag-uusap sa hardin. Anong nalaman mo? Maaaring may kinalaman siya sa kaso ng Sangbo, ngunit haka-haka pa lang yun sa ngayon. Hanggang ngayon magulo pa rin ang kaso at palaisipan pa rin kung nasaan talaga siya. Kaya naman, kailangan ninyong sabihin ang lahat ng inyong nalalaman sa pagkawala niya. Ipangako mong ililihim mo to. Pangakong walang ibang makaalam. Hindi ko alam paano sisimulan.
Si Pingyang ang pinaka-matalik kong kaibigan sa palasyo. Pinakababait na nakilala ko. Linan, bilisan mo! Ayan na! Hawakan mo. Linan, ang gunting. Kunin mo to. Sige. Hindi tayo maaaring mahuli rito. Bilisan mo na riyan. Magkasama kaming lumaki. Sa lahat ng tao sa Dafong, siya ang pinaka-nakauunawa sa akin. Dahil marangal ang aming katayuan, sapagkat mula kami sa maharlikang angkan, nangangahulugang tinuruan kaming maging mayumi mula pagkabata. Hindi namin naranasan maging malaya. Linan, pareho kayong prinsesa ni Pingyang. Umakyat kayo ng puno upang mamitas? Anong pag-uugali yan? Tama na, huminahon ka. Maupo ka na. Ngunit mapalad kami dahil naging matalik naming kaibigan ng isa't isa. Tila siya, refleksyon ko sa salamin. Kaya mo pa bang umakyat ng puno? Manood ka lang. Ang akala ko, tahimik lang nalilipas ang buhay. Lalaki kami, mag-aasawa, at tatanda ng magkasama. Ngunit, hindi ko inaasahan na mataas pala ang pangarap niya. Na mas matapang siya sa akin. Tinutukoy niyo ba yung pagtakas niya sa kasunduang kasal? Hindi ko noon yun nakita. Ngayon malinaw na sa akin. Marahil, nagsimula yan nung nakilala namin siya sa Qinglong. Ang sandaling yun, ang nagtulak sa kanyang tumakas. Sa Qinglong? Isa siyang manlalakbay ng bulwagan ng Qinglong. Siya si Hang Hui. Heto pa. Salamat po. Heto rin, oh. Noong pagkakataong yon, madalas kami sa bulwagan ng Qinglong upang tumulong sa mga kapuspalad. Linan. Ayos ka lang ba? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Ayos lang yan. Halika, lalagyan ko yun ng panunas mamaya. Lumitaw sa harapan namin si Hang Hui noong panahon na yon. At sa pagkikita namin, unti-unti kaming nagkakilala. Nasa hilagang kanluran ng kabisera ng Dafong ang Janjo. Kung tatahakin niyo ang daluyan mula ron, mararating niyo yun. Kilala yun sa matarik na kabundukan at mapanganib na tubig. Kaya tinawag yung hadlang ng langit. May masamang dragon daw na nagkukubli roon. Nagpapakawala ng bagyo sa sinumang mga has. Manlalakbay si Hang Hui. Nakita na niyang lahat ng tanyag na kabundukan, ilog at kaugalian ng Dafong. Naiinggit ako sa kanya. At marahil ganon din si Pingyang. 庭院内的花开又落几下，时间就长大。檐下风吹发，现做煮春茶，歇脚的人来自哪儿？星光隔着窗，偷听到我们月下打趣笑骂。 Ang tamis. 晨昏朝夕间，絮叨的时光融化到嘴里。 Subukan mo. Babaan mo pa. Baba pa. 时间来纷纷扰扰，乱哄哄，推门一刻烦忧，客厅了，又看一ang husay mo ah. 有人与你欣赏同也懂你的不同。 At dumating ang araw na ipinagkasundo ni Ama si Pingyang.
Pagkatapos nun, tinanong niya ako kung tutubuan ng pakpakang tao, makalalaya na ba sila sa pagkabilanggo? May kutob ako noon na isang araw may gagawin siyang ikagugulat ng lahat. Ngunit hindi ko naisip na... Linan, aalis na ako. Hindi! Paano niyo iiwasan ng mga bantay? May pamamaraan ng dalubdalaan. Kapag nahuli nila kayo, masisira ang buhay niyo. Linan, huwag kang mag-alala. Nakahanda na kami sa mangyayari. Nais ko lang na makita ka sa huling pagkakataon. Ngunit malawak ang mundo at puno ng hiwaga. Ayokong sayangin ang buhay ko na makulong lang sa hawla. Hanggang Dafong lang ang narating ni Hangwei. Ngunit nais kong umabot ang yapak ko sa buong mundo. Linan, maaari mo ba itong ilihim? Makaaasa ka. Kapag narating ko ng timog, padadalhan kita ng liham. Hintayin mo ako. Pangako, babalikan kita. At sa isang iglap, umalis si Pingyang. Ang pagtakas ni Prinsesa Pingyang may kinalaman kay Pinunong Yu at sa dangal ng inyong angkan at magdudulot ng gulo sa hukuman. At nangyari nga. Nagbunga yon ng matinding gulo sa kabisera. Nadamay din ang dapat maging magkapanalig. Si Pinunong Yu. Nagbitiw sa tungkulin. Namatay raw si Pinunong Yu dahil sa sakit na dala ng galit sa pagtakas ni Pingyang. Hindi totoo yan. Habang masama ang loob ni Tiyo sa pagtakas ni Pingyang, ang paninira ng mga kalaban niya ang nagpabagsak sa kanya. Kaaway ng pamahalaan? Kilala mo ba kung sinong kaaway niyang yun? Hindi. Ngayon ang tanging tiya ko na lang ang natira sa kanila. Labis siyang nagdalamhati. Naratay siya. At halos mawala ng paningin. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Wala kayong kasalanan. Puno ng pagsisisi ang mundo maging ng malupit na tadhana. Tama ka nga. Ang mahalaga ngayon ay mahanap kung nasaan si Pingyang. Nagpakita ba ulit si Prinsesa Pingyang mula nun? Hindi na. Hindi kahit sa libing ng kanyang ama. Paano kung masamang tao pala si Hangwei? O kaya may nakaharap silang panganib sa paglalakbay nila? Huwag kayong mag-alala. May dala silang relikyang maaaring makapagtago sa kanila. Kung gusto nilang manatiling nakatago lang, hindi yun mahirap. Ngunit si Pingyang, wala siyang balak magtago sa akin. Sinabi niyang mga lugar na balak niyang tahakin. Matapos humupa ng lahat, palihim ko pa siyang ipinahanap. Ngunit naglaho na lang siya na parang bula. Naglaho siya? Nagtanong ka ba tungkol kay Hangwei sa bulwagan ng Qinglong? Ginawa ko na. Hindi nila siya makita. Pati na ang nag-iisa niyang malapit na kasamahan naglaho rin. Si Hang Yuen ba?
Siya nga. Mahirap siyang kalaban. Ganun pala. Salamat, prinsesa. Makakatulong ang mga sinabi niyo. Malaki ang naitulong niyo sa akin ngayon. Mag-iingat po kayo. Ama! Huwag niyo siya sasaktan! Ama, anong nangyari sa kanya? Nais niyang tumakas. Pigilan siya! Kung may masagap kang balita kay Pingyang, sabihin mo sa akin. Sige. Ayos lang. Narito ako. Takot kayang nararamdaman niya. Huwag mo siyang galitin! Tigil! Pangalagaan si Linan. Huwag kang matakot, ha? Ang kamahalan! Atras! Hindi niya kayo sasaktan! Huwag kang matakot.
Huwag kang matakot. Halika na. Ganyan nga. Ayos lang ang lahat. Huwag kang matakot. Ayos na ang lahat. Yan, mabait ka pala eh. Uy, di ba kayong nagbabantay dyan sa chubby na dragon na yan? Matakaw ba siya, ha? Ama! Nasaktan ka ba? Ha? Ayos ng lahat. Huwag ka na mag-alala. Ligtas ka na. Pagbati, kamahalan. Magaling ang ginawa mo. Anong pangalan mo? Kamahalan, ako po si Shu Qian. Ikaw pala si Shu Qian. Kamahalan, siya ang Shu Qian na nagsisiyasat ng kaso ng Sangbo. Siya rin ang lumutas sa kaso ng nawawalang buwis. Isang gabay. Nabanggit ka na sa akin noon ni Linan. Talaga kang maaasahan kang binata. Ama, iniligtas ako ni Shu Qian. Wala ba siyang pabuya? Tatanggap siya ng pabuya. Tagapangalagang Shu Qian, iningatan mo siya. Meron kang 1,000 tael at 500 rolyo ng seda. Hindi pa yun sapat. Huh? Iniligtas niya ang buhay ko, Ama. Nais kong hilingin sa inyo na patawarin na siya sa inihatol niyong parusang kamatayan. Binigyan ko siya ng pagkakataong pagsisihan ang ginawa niya. Ang salita ko'y batas, hindi ko'y maaaring baliin. Meron ka na lang 2 linggong nalalabi. Kung malulutas mo ang kaso ng ganun kabilis, tuluyan ang mawawala ang hatol mong kamatayan. Salamat, kamahalan. Halimaw.